King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 449. Pagbabago ng mata, una. Sa itaas ng nayon, ang madilim na kulay abo na mga wire ay parang malamig na kumikinang nasapot ng gagamba na sumasaklaw sa 1 milyang radius. Ang lambat na nilikha ng 36 na cultivator ay nagpabago sa mga nasa ibaba bilang mga ibon na nakakulong, hindi makakalipad kahit na mayroon silang mga pakpak. Nawalan ng pag-asa ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance. Ang kapangyarihan ng Iron Cloud Deathnet ay mas malaki kaysa sa kanilang naisip at ang unang pag-ikot ng pagsubok na lumabas ay nauwi sa kabiguan. Ang Cloud Area ay pinamumunuan ng Iron Dragon Alliance at habang tumatagal ito, mas maliit ang pagkakataong makatakas. Ang puso ni Princess Jean ay nagngangalit na parang apoy, ngunit siya ay nagpanggap na kalmado upang walang magpanik. Ang Iron Dragon Alliance ay may kalamangan at hindi nagmamadaling umatake, halatang gustong tapusin silang lahat ng sabay-sabay. Ang ika-18 Core Elder, ang matabang kalbo ay dulang. Paminsan-minsang kumikislap ang mga mata niya ng malamig. Ang mga spawn ng Dragon Killing Alliance ay kailangang lumabas kung gusto nilang tumakas, ngunit kailangan ko lamang na ipagtanggol sa halip na pag-atake. Nakahiga sa bundok ang matabang kalbo na may tusong ngiti. Siyempre, hindi niya nakalimutang ilabas ang kanyang spiritual sense sa nayon sa ibaba. Ang target niya ay ang asol na buhok na kabataan. Zhou Feng. Kung hindi dahil sa katotohanang nagpadala ang pangitaas na Palace Lord ng Iron Dragon Alliance ng Rank 1 Killing Order, hindi niya sana ginamit ang kabuuan ng lakas ng 18 Palace. Sa katotohanan, ayon sa nakaraang karanasan, ang mga may Rank 1 Killing Order ay hindi isang bagay na kayang harapin ng isang palasyo ng mag-isa. Nakalock sa isang kwarto ang spiritual sense ng matabang kalbo. Sa loob ng silid ay isang batang asol ang buhok na tahimik na natutulog. Sa tabi niya nakahiga ang humihilik na pas ang magnanakaw. Ang pagpatay sa labas ay tila hindi nakaapekto sa kanila. Hindi napigilan ng matabang kalbo na magpakita ng kakaibang tingin. Ang napakabatang-batang ito ang target ng Rank 1 Killing Order. Lahat, ipagtanggol ng maayos para sa susunod na alon ng mga pag-atake mula sa Dragon Killing Alliance at humanda sa pag-atake. Binawi ng 18th Core Elder ang kanyang spiritual sense at ang kanyang ngiti ay lumaki, na parang ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Hindi siya gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw, patuloy na nagdedepensa gamit ang Iron Cloud Deathnet. Ito ang pinakamadaling taktika, pagkuha ng pinakamahusay na resulta sa pinakamaliit na presyo. Patayin. Sinimulan ng Dragon Killing Alliance ang kanilang ikalawang round ng pag-atake, na mas mabangis kaysa dati, ngunit sinalubong sila ng mga kontra-atake ng Iron Dragon Alliance at nag-iwan ng higit sa 100 katawan. Weng. Ang madilim na kulay abo na mga wire ay nag-ayos sa kanilang sarili na parang walang nangyari. Sa loob ng nayon, ang true human ranks ay sina Princess Jean, Elder Jiang, at isang lalaking nakasuot ng kulay abo. Nangangahulugan ito na ang Dragon Killing Alliance ay mayroon lamang 3 haligi. Princess Jean, kung hindi pa rin kumikilos si Old Su, mamamatay tayo kahit sumugod tayo. Ang 18th Core Elder ay hindi pa umaatake. Ang true human rank na nakaabo na lalaki ay pinunasan ang dugo sa kanyang bibig at mapait na umiling. Ang lakas ng labanan ng isang true mystic rank ay sapat na upang baguhin ang tide. Jinner, mabilis na paalisin si Old Su sa pag-iisa kung hindi ay hindi maiisip ang resulta. Hindi napigilan ni Elder Jiang na humimok. Mapait na sigaw ni Princess Jean sa kanyang puso. Ang kanyang master ay nasa kritikal na sandali ng paggaling, at kung siya ay aalis ng nagmamadali ay magkakaroon ng maraming pinsala sa kanyang pundasyon. Sa sandaling nababahala si Princess Jean, isang malalim na dagandong ang nagmula sa kailaliman ng nayon. Jinner, huwag kang magpanik. Lalabas na ako. Ang malalim na boses ay tila nanggaling sa tapat ng karagatan. Woo! Isang magulong bugzo ng hangin ang umihip sa paligid ng nayon at naging sanhi ng paggalaw ng Heaven Earth Yuan Qi. Ang napakalaking kapangyarihan ay naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng 18 Core Elder at biglang tumibok ang puso ng lahat. True Lord Rank. Narito ba talaga ang Old Su mula sa Dragon Killing Alliance? Lumitaw ang gulat sa mga eksperto sa True Spirit Realm ng Iron Dragon Alliance,
ngunit hindi ito ang dapat nilang takot kapag nahaharap sa normal na True Lord ranks. Wuho! Isang matanda na may puting balbas na napapalibutan ng pula at berdeng apoy ang lumutang sa kalangitan sa itaas ng nayon. Basag! Itinaas ng matanda ang kanyang palad at, sa isang pagsabog ng nakakasilaw na liwanag, lumikha ng isang 10 yarda ang lapad na butas sa madilim na kulay abo na kawad. Old Su. Narito ang Old Su. Masayang sigaw ang nanggaling sa nayon. Ang bagong dating na ito ay ang pinuno ng Dragon Killing Alliance, Old Su. Isa siya sa True Lord rank sa Cloud Area na mabibilang sa isang banda. Ang Su Tianchen na ito ay ang Grand Elder ng Skywind Pavilion at nanguna sa paglaban sa Iron Dragon Strong Country sa loob ng maraming taon. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang pundasyon ay nasira at ang kanyang lakas ay bumaba na ngayon sa True Mystic rank, malamang natatakbo tayo sa takot. Ang ilang mga eksperto sa True Spirit Realm mula sa Iron Dragon Alliance ay nadama na maswerte. Hahaha, Su Tianchen, tingnan ng elder na ito kung gaano kalakas ang mayroon ka pa. Tumawa ang kalbong mataba nang lumitaw ang isang puting buto na espada sa kanyang kamay. Gamit ang isang swipe, ang buto ng espada ay naglabas ng isang madilim na apoy na ginawa itong mas masama at malamig. Wicked Sword Blaze. Pinaikot ng 18th Core Elder ang kanyang puting buto na espada. Q. Ang isang magulong bugzo ng hangin na kasama ng pula at berdeng apoy ay mabilis na tumakbo patungo sa Old Su. Ang pag-atake ng matabang kalbo ay sobrang tuso at hindi lang nakatutok kay Old Su, sadyang kumalat sa mga miyembro ng Dragon Killing Alliance. Walang hiya na bastos. Ang Old Su ay umungal ng malalim habang ang mga berdeng whirlpool ay lumitaw sa kanyang paligid na may kaway ng kanyang manggas. Mabilis na hinigop ng mga berdeng whirlpool na ito ang mga pag-atake ng matabang kalbo at pinrotektahan ang iba mula sa nayon. Ang lakas ng labanan ng dalawa ay malapit sa pinakamataas na True Mystic rank. Ang mga labi ng kanilang labanan ay nagbanta pa sa mga nasa True Human rank at isang kalamidad para sa mga nasa ilalim ng True Spirit Realm. Upang maiwasan ang isang kahilahilakbot na resulta, kinailangan ni Old Su na gumastos ng mas maraming enerhiya at magpalipat-lipat ng mas maraming True Spirit Chi. Boom boom bam! Nagpalitan ng malalakas na suntok sa hangin ang Old Su at ang matabang kalbo. Sa panahong ito, tinanggihan ni Old Su ang lahat ng tusong pag-atake ng matabang kalbo ngunit kailangang gumamit ng mas maraming enerhiya sa proseso. Boom! Isang nakakapasong berdeng ilaw ang tumama sa kalangitan at pilit na tumagos sa Iron Cloud Deathnet. Wow! Ang 18th Core Elder ay humirit ng malalim habang siya ay itinulak pabalik ng 12-dosenang yarda at may tumulo na dugo mula sa kanyang bibig. Kahit na siya ay bumaba sa True Mystic rank, nasa kanya pa rin ang mastery ng True Lord rank. Hindi ko siya kayang labanan mag-isa. Hindi naman nagulat ang matabang kalbo. Nang makitang napaatras ang ika-18 Elder, ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance ay napabulalas sa tuwa. Lahat, sumama sa akin at umalis. Agad na inorganisa ni Old Su ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance. Biglang may naalala si Princess Jin at inutusan niya ang isang tao na buhatin si Zhao Fang. Ang labanan ay patuloy, ngunit si Zhao Fang ay nakatulog pa rin ng mahimbing. Ito ay ang maliit na magnanakaw na pusa na ang mga mata ay umiikot sa paligid at siniyasat ang mga kaibigan at kalaban. Maghandang umalis. Pinrotektahan ni Princess Jin si Zhao Fang at sinimulan ang isa pang round ng opensa. Dahil dito si Old Su, 2 butas ang agad na napunit sa Iron Cloud Deathnet. Ngumiti ang 18 Core Elder ngunit hindi nataranta nang makita niya ito. Sabi niya, kung hindi ka lalabas ngayon, kailan ka aatake? Hehe, masyadong boring ang laban na ito. Halos makatulog ang matandang ito. Umalangaw sa hangin ang mahinang tawa ng isang babae. Shua. Sa gabi, lumitaw ang isang payat na figure sa isang puno. Sinong nandyan? Ang mga yabag ng mga mula sa Dragon Killing Alliance ay nanigas habang sila ay lumingon. Sa likuran nila, biglang lumitaw ang isang misteryosong babae. Ang kanyang makapal na figure at itim na damit ay tila sumanib sa gabi. Walang nakakaalam kung kailan nakapasok ang misteryosong babaeng ito sa nayon. Maging si Old Su, na nagmamadali, ay hindi namalayan. Ikaw. Ang 10th Core Elder ng Iron Dragon Alliance.
Malamig na kumislap ang mata ng Old Su at nakilala ang pagkakakilanlan ng tao. Halatang nag-interact sila dati. Ika-10 Core Elder. Nanginginig ang puso ng magkabilang panig. Alam ng lahat na ang Iron Dragon Alliance ay mayroong 36 na Core Elder na halos lahat ay nasa True Mystic rank. Gayunpaman, sa pagitan ng 36 na Core Elder, ang unang 10 ay may nakakatakot na pamamaraan at hindi masusukat ng pamantayan. Ang 10th Core Elder na ito ay umabot na sa pinakamataas na True Mystic rank at, kung ito ay ilalagay sa Sacred True Dragon Gathering ilang buwan na ang nakakaraan, si Yu Tianhao lang ang makakapareha niya. Hihihi, Su Tianchen, mukhang nawala na ang mga peklat mo, pero 30% lang ng battle power mo ang nabawi mo. Bahagyang tumawa ang balingkinitang babae na nakaitim at biglang nawala. Huwag mo nang isipin iyon. Ang Old Su ay umungal habang siya ay naging isang maliwanag na kislap ng liwanag na lumitaw sa harap ni Princess Jin. Q. Isang matalim na punyal ang biglang tumusok kay Princess Jin. Mas tiyak, patungo kay Zhao Feng na nasa harap ni Princess Jin. Ding. Sa kritikal na sandali, hinarang ni Old Su ang punyal. Shua. Muling naglaho ang balingkinitang babaeng nakasuot ng itim. Lumitaw siya sa likod ni Princess Jin habang ang kanyang matalas na punyal ay nalazlad sa isang arko. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-atake ay bomb-alot kay Princess Jin, Zhao Feng, at Old Su ng sabay. May layuning pumatay. Si Zhao Feng, na nananaginip, ay nagawang imulat ang kanyang mata ng kaunti at ang kanyang asol na buhok ay nagsimulang tumulo. Bam! Ang Old Su ay muling sumugod, at ang kanyang katawan ay naglabas ng isang surge ng berdeng ilaw habang tinatamaan niya sina Princess Jin at Zhao Feng. Old Su, Master. Namutla ang mukha ni Princess Jin at namula ang mga mata. May batik-batik na dugo ang dibdib ng Old Su at bahagyang nanginag ang kanyang figure. Su Tianchen, ang iyong kapintasan ay katulad ng dati. Kung hindi mo lang intensyon ang emosyon mo noon, hindi ka sana nahulog sa bitag namin. Isang mapanoksong ngiti ang lumitaw sa mukha ng 10th Core Elder. Kasabay nito, si Zhao Feng, na nakapatong kay Princess Jin, ay nagawang imulat ang kanyang mga mata ng inaantok. Siguro dahil nagising siya sa lakas ng labas, nagsimulang manginig ang kaliwang mata niya. Ang nagyayelong lawa ay paminsan-minsan ay nagbabago ng pabalik-balik, mula sa yelo patungo sa tubig at pagkatapos ay mula sa tubig patungo sa yelo. Magiging asher din ito paminsan-minsan. King of Gods, Kabanata 450. Pagbabago ng mata, ikalawa. Ang sitwasyon ni Zhao Feng ay halatang nakakuha ng atensyon ng magkakaibigan at magkaaway. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang True Mystic rank at isang Rank 1 Killing Order ang inilagay sa kanya. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Zhao Feng ay nagduda sa iba kung kaya ba niyang tumayo. Hihihi, maganda ang misyong ito. Isang True Lord rank na napinsala sa pundasyon at isang mahinang True Mystic rank genius. Lumipad sa ere ang 18th Core Elder. Pinamunuan niya ang bahagi ng kanyang mga tropa at gumawa ng pincer attack kay Zhao Feng, Old Su, Princess Jin, at sa mga pangunahing tauhan. Si Su Tianchen, isang True Lord rank, ay mamamatay na ngayon sa aking mga kamay. Pinunasan ng balingkinita na babaeng nakaitim ang kanyang maikling punyal. Sa katotohanan, ang suntok noon ay hindi masyadong nakapinsala kay Old Su, ngunit nahawakan na niya ang tagumpay sa kanyang mga kamay dahil alam niya ang kahinaan ni Old Su. Ang Old Su ay, walang duda, makapangyarihan. Magiging kumpiyansa lamang ang dalawang matanda na matatalo siya kung magsasama sila. Gayunpaman, kinailangan ni Old Su na mag-alala tungkol sa buhay ng iba at hindi niya magamit ang kanyang buong lakas. Bilang karagdagan, ang ikanalito ng balingkinitang babae ay si Zhao Feng, na may rank 1 killing order sa kanya. Bilang isang pangunahing miyembro ng Iron Dragon Alliance, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng rank 1 killing order. Kadalasan, ang target ng rank 1 killing order ay alinman sa True Lord rank o isang taong nagpahiya sa Iron Dragon Alliance. Ang target ng rank 1 killing order ay itong pagod, mahinang kabataan. Pakiramdam ng balingkinitang babae ay hindi ito totoo. Ang pagharap sa isang taong may rank 1 killing order, kahit siya ay hindi mapalagay at seryosohin ito. Gayunpaman,
Ang batang asol na buhok na ito ay tila hindi nagbabanta at nangangailangan ng proteksyon ng isang batang babae. Ganoon ba kadali ang target ng isang rank 1 killing order? Nagpalitan ng tingin ang balingkinitang babae at matabang kalbo na may galit sa kanilang mga puso. Ang gantimpala para sa pagkumpleto ng isang rank 1 killing order ay napakarami, sapat na para mamula ang mga mata ng karamihan sa True Spirit Realms. Jenner, ang kabataang ito ay... Tumaas ang puting kilay ng Old Su habang nagtatanong. Hindi mahirap para sa kanya na makita ang tunay na cultivation ni Zhao Feng sa kanyang True Lord rank cultivation, at ang 10th Core Elder ay nagbigay din ng malaking kahalagahan kay Zhao Feng noon. 10th Elder, pigilan mo si Old Monster Su. Huhulihin ko ang brat na ito. Tandaan na huwag mo siyang patayin. Napuno ng kaligayahan ang matabang kalbo. Ang rank 1 killing order sa pagkakataong ito ay iba kaysa sa karaniwan at kailangan ang target na mabuhay. Sa tingin mo ba ibibigay ko sa iyo lahat ng credit? Ipapaubaya ko sa iyo ang Old Monster Su. Hindi pinansin ng payat na babae ang ika-18 elder at lumingon kay Zhao Feng at Princess Jin. Ang matabang kalbo ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin ngunit hindi makalaban sa kanya. Ang mga ranggo ng 36 na Core Elder ay direktang nauugnay sa kanilang lakas at katayuan. Alam niya kung gaano siya kalakas at halatang hindi niya makukuha ang kredito mula sa kanya. Su Tianchen, maglaro tayo. Ikinaway ng matabang kalbo ang kanyang puting buto na espada na may malamlam na ekspresyon at nilaslas ang apoy ng espada upang pigilan si Old Su. Tulad ng para sa payat na babae, ang kanyang paggalaw ay hindi mahuhulaan at nakatutok kina Princess Jin at Zhao Feng. Gayunpaman, sa ka-level ni Old Su, nakita niya kung saan lumipat ang payat na babae at hinarang kaagad ang dalawang Core Elder. 10th Elder, bakit hindi muna patayin ang matandang undead na ito? Malaking credit din ito. Iminungkahi ng matabang kalbo na may kaunting galit. Medyo mahirap ang matandang undead na ito. Ang mga atake ng payat na babae ay biglang nahati at bumaril patungo sa kapintasan ni Old Su. Kinailangan ng Old Su na protektahan sina Zhao Feng at Princess Jin ng magkasama at umiyak ng mapait sa kanyang puso. Kung siya ay nasa pinakamataas na antas, maliwanag na maaari niyang patayin ang dalawang elder sa loob lamang ng ilang sandali, ngunit ngayon ang kanyang lakas ay bumaba na sa antas ng True Mystic rank. Master. Ang mga mata ni Princess Jin ay nagsimulang lumuha at lumingon sa asol na buhok na kabataan. Bumantong hininga siya sa kanyang puso. Kung may lalabas mo ang kahit kalahati ng lakas na mayroon ka sa Sacred True Dragon Gathering, ang sitwasyong ito ay madaling malulutas. Sa sandaling ito, bahagyang gumalaw ang figure ng kabataang asol ang buhok. Ang pagbabago sa God's Spiritual Eye sa pagkakataong ito ay tila iba kaysa dati. Napaungo si Zhao Feng at tinakpan ang kaliwang mata. Ang masakit na bloating sensation ay 10 beses hanggang 100 beses na mas masakit. Kung hindi lang dahil sa malakas na kalooban niya, malamang nahimatay na siya. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang 9.9 yarda na nagyayelong lawa ay halos ganap na natunaw at lumitaw ang mga alon sa tubig. Gayunpaman, ang estado na ito ay hindi ganap na matatag. Paminsan-minsan, ang tubig ay nagiging yelo at naglalabas ng lamig. Ang kapangyarihan ng God's Spiritual Eye ay umiikot sa yelo at tubig. Kung iyon lang, hindi ito gaanong, ngunit ang tubig ay paminsan-minsan ay kumikinang ng Asher at ang aura ng elemento nito ay magbabago. Sa tuwing mangyayari ito, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagiging Asher. Ang buhok mo. Biglang napagtanto ni Princess Jin na ang asol na buhok ni Zhao Feng ay naging Asher sa isang iglap. Meow meow. Tahimik na pinagmasdan ng maliit na pas ang magnanakaw ang mata at buhok ni Zhao Feng na may kakaibang tingin bago nagsimulang mag-isip. Ano ang nangyayari? Ang aking God Spiritual Eye ay hindi nag-evolve ngunit maaari itong magbago sa pagitan ng yelo at tubig at kahit na bumalik sa elementong dati ay mayroon ito. Nagsimulang humanap ng pattern si Zhao Feng. Bago ang huling pagbabago, ang kaliwang mata at buhok ni Zhao Feng ay naging asol, at sa sandaling iyon ay naglabas ng aura ang God Spiritual ay bago ang pagbabago. Ding-ding pang boom. Naramdaman ni Zhao Feng na pinoprotektahan siya ng isang puting balbas na elder. Sa paglipas ng panahon, lalong napagod si Old Su.
Kinailangan niyang labanan ang dalawang core elder ng sabay-sabay habang pinoprotektahan sina Zhao Feng at Princess Jin. Sa isang tiyak na punto ng oras, ang opensa ng dalawang core elder ay tumaas sa isang peak at itinulak nila ang Old Su pabalik. Ang Old Su ay nasugatan na mula sa pagprotekta kay Zhao Feng at sa kanyang mga kasama nang muling sumiklab ang kanyang mga lumang pinsala. Wow! Ang Old Su ay nagluwa ng isang subo ng dugo at ang kanyang mukha ay namuti. Master! Malungkot na sigaw ni Princess Jin. Magandang pagkakataon. Nagkatinginan ang dalawang core elder na may kaligayahan. Illusion Sky Fake Stab. Biglang naging malabo ang figure ng balingkinitang babae. Q. Isang alon ng mga talam, na nakasalansan sa ibabaw ng isa't isa, ang bumaba mula sa langit patungo kina Zhao Feng at Princess Jin. Ang alon ng mga talam ay unang pumunta kay Princess Jin at tila ito ay lumitaw ng wala saan. Imposibleng umiwas. Patayin muna si Princess Jin, pagkatapos ay hulihin si Zhao Feng. Sumanib sa kadiliman ang malabong figure ng balingkinitang babae nang ilabas ang kanyang layuning pumatay. Sa pagharap sa isang pag-atake sa antas na ito, si Princess Jin ay hindi maka-counterattack o makaiwas man lang at ang kanyang mukha ay naging puti-putla. Jinner. Ang Old Su ay nagluwa ng isang subo ng dugo at napabulalas. Si Zhao Feng, na nakasandal kay Princess Jin, ay walang ekspresyon, at ang kanyang mukha ay puno ng antok. Ang mga mata ng 10th Core Elder ay kumislap na may kakaibang liwanag. Si Zhao Feng ay walang anumang takot kahit na sa ganitong sitwasyon. Kung iyan ang kaso, nanlamig ang mukha ng balingkinitang babae at naglaslas patungo sa puting leeg ni Princess Jin. Sa sandaling iyon, pumikit si Princess Jin. Ang Old Su ay umungal ngunit walang magawa. Tungkol naman kay Third Highness at mga kasama, hindi man lang natuloy ang iniisip nila. Ding! Isang malutong na snap ang umalangaw-ngaw sa gabi. Tila huminto ang oras sa sandaling ito. Nakasandal pa rin si Zhao Feng kay Princess Jin, kalahating tulog. Ang payat na babae ay kalahating yarda lamang ang layo mula kina Zhao Feng at Princess Jin. Ramdam na ramdam nila ang hininga ng isa't isa. Gayunpaman, ang kanyang mga yapak ay nagyelo. Basag. Naputol na sa kalahati ang punyal sa kamay ng babae. Miyaw-miyaw. Isang maliit na pas ang maitim na kulay abo ang pinaglaruan ng isang transparent na punyal at, sa isang flash, ang sandata ng babae ay hiniwa sa kalahati. Paano ito posible? Ang aking Twilight Night Dagger ay isang bihirang mid-tier spiritual grade na inheritance weapon at isang bihirang kayamanan ng mga assassin. Napatulala ang balingkinitang babae. Hindi niya matanggap ito. Ano? Halos malaglag ang panga ng matabang kalbo sa lupa. Pinagmasdan niya ang Twilight Night Dagger ng payat na babae na tinadtad sa kalahati ng sandang ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang Illusionary Sky Fake Stab ay ang sikat na galaw ng 10th Core Elder at kahit ang normal na True Mystic ranks ay hindi makapag-react sa oras. Paanong ang bilis ng munting pas ang magnanakaw ay napakabilis para pigilan ang pag-atake ng 10th Core Elder sa isang iglap. Ang mas hindi kapanipaniwala ay ang punyal ng maliit na magnanakaw na pusa. Anong uri ng background ang mayroon ito upang makapaghiwa-hiwa ng mga sandata na may antas ng espiritual tulad ng Tofu? Kahit ang True Lord ranks ay hindi magawa iyon. Sa puntong ito ng oras, ang magkabilang panig ay nahulog sa pansamantalang pagkataranta. Munting pas ang magnanakaw, hindi mo dapat ilabas ang aura ng iyong sandata ng ganoon kadali. Hayaan mo akong hawakan ito. Hinagod ni Zhao Feng ang kanyang mga templo ng pagod. Bumalik sa Purple Saint Treasured Palace, kahit ang Purple Saint Partial Spirit ay natarante ng makuha ng maliit na pas ang magnanakaw ang misteryosong pamana na armas. Miyaw-miyaw. Ang munting pas ang magnanakaw ay tumanggo at agad na binawi ang mahiwagang transparent na punyal. Sa sandaling magsalita siya, dahan-dahang tumayo si Zhao Feng. Gagumang brat, wala ka talagang magagawa at gusto mong lumaban. Nakabawi sa saglit na pagkabigla ang matabang kalbo. Natigilan siya sa pagganap ng pusa, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang banta ng maliit na magnanakaw na pusa ay nagmula sa misteryosong punyal. Ibigay mo ang punyal na iyan. Ang ekspresyon ng babaeng nakaitim na damit ay agad na napalitan ng kasakiman at labis na kagalakan. Kung ang misteryosong punyal na ito ay nahulog sa mga kamay ng isang tunay na mamamatay tao,
Anong uri ng alamat ang malilikha nito? Hindi nag-abala si Zhao Feng sa dalawang elder. Binuksan niya ang kapangyarihan ng God Spiritual ay habang nilalabanan niya ang pagnanasang matulog. Ho! Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naging malamig na lamig mula sa kalmadong asol, pagkatapos ay naging isang matalim na asher na kislap. Ang tatlong elemento ng tubig, yelo, at hangin ay hudyat ng simula ng hindi alam. King of Gods, Kabanata 451. Pagbabago ng mata, 3. Mag-ingat sa kanyang bloodline ng mata. Napansin ng 18th Core Elder ang pagbabago sa kaliwang mata ni Zhao Feng at hindi niya maiwasang bigyan ng babala ang payat na babae. Malinaw na tiningnan nila ang kasaysayan ng numero 1 henyo ng 13 bansa. Ang kanyang eye bloodline ay ang kanyang espesyalidad. Sa puntong ito, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay sumailalim sa hindi kilalang pagbabago. Paminsan-minsan ay malamig at nagyayelo, pagkatapos ay kalmado na parang tubig, pagkatapos ay mabilis na parang hangin. Pilit na pinigilan ni Zhao Feng ang bloating sensation at sakit bago nagawang humakbang palabas. Zhao Feng, ikaw. Mabilis na tinulungan ni Princess Jin si Zhao Feng. Siya ay kalahating masaya at kalahating nag-aalala nang makita niyang binuksan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata. Nakita niya ang kapangyarihan ng kaliwang mata nito sa Sacred True Dragon Gathering at malamang na mas maganda ito kaysa sa tatlong pangunahing pamilya ng mata. Gayunpaman, maaari pa bang umatake si Zhao Feng sa kanyang kasalukuyang estado? Umupo ang munting pas ang magnanakaw sa kanyang balikat at hindi kumikibo, ngunit kumislap ang itim nitong mga mata. Iyon lang siguro ang nakakaintindi ng isa o dalawang bagay. Pagkatapos bumalik sa cloud area, itinoon ni Zhao Feng ang Iron Dragon Alliance at ginamit ang kanyang sarili bilang pain. Gayunpaman, sa parehong oras, iniwan ni Zhao Feng ang mga nakatagong card, tulad ng Ice Imperial Spear at ang True Lord Rank Ghost Corpses. Iyon ang dahilan kung bakit pinigilan ni Zhao Feng ang maliit na pas ang magnanakaw at sinabihan itong itabi ang misteryosong punyal. Pusa, iabot mo ang punyal. Ang kasakiman at pagpatay na layunin sa mga mata ng babaeng nakaitim na damit ay naging mas matindi, ngunit hindi siya naglakaslob na huwag pansinin ang bloodline ng mata ni Zhao Feng. Pilit na pinigilan ni Zhao Feng ang kanyang pagod at ipinalibot ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang aura ng pond ay bumabaligtad sa pagitan ng yelo at tubig kasabay ng paminsan-minsang pagkislap ng hangin. Ang mga pagbabago at pagbabalik loob ay ang nagparamdam kay Zhao Feng na namamaga at masakit. Sa mga mata ng lahat, si Zhao Feng ay tila hindi makatayo ng maayos at kailangan ni Princess Jin upang tulungan siya. Ikaw lamang. Hihihi, tingnan natin kung mas mabilis ang eye bloodline mo kaysa sa assassination skills ko. Ang balingkinitang babae na nakaitim na nakasuot ng nakakatakot ay ngumiti at lumitaw ang isang umiikot na karayom sa kanyang palad. Ang asol na buhok na kabataan ay tila pagod pa, ngunit ang kanyang kaliwang mata ay matagumpay na nakatutok sa payat na babae. Ang balingkinitang babae ay biglang nakaramdam ng pagkabalisa na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at gumawa siya ng desisyon sa isang segundo. Nang ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay tumutok sa kanya, wala siyang landas para umatras. Illusion Sky Fake Stab. Muling naging malabo ang figure ng balingkinitang babae. Tanging isang matalim na transparent na karayom lamang ang makikitang tumutusok patungo sa dibdib ni Zhao Feng. Sa sandaling iyon, lahat ng True Spirit Realm Cultivator, Old Su, Princess Jin, ang ika-18 Core Elder, Elder Jiang. Napabuntong hininga silang lahat. Nagamit muli ang ultimate skill ng balingkinitang babae at umabot sa maximum ang kanyang bilis. Sa kabila ng cloud area, kakaunti lang sa mga nasa ilalim ng True Lord rank ang maaaring hamarang sa paglipat na ito. Sa sandaling ito, ang kaliwang mata ng yelo at tubig ni Zhao Feng ay bumalik sa Asher. Ho! Ang kanyang asol na buhok ay biglang kuminang sa asol. Bumalik ang pamilyar na Asher na dugo ng kanyang bloodline power. Ito ay bumalik sa Asher ay mula sa dati. Nakontrata ang kaliwang balintataw ni Zhao Feng. Natural niyang pinaikot ang Asher na dugo at gumamit ng atake na katulad ng Ice Soul Shooting Line. Noong nagkaroon siya ng Asher Eye, hindi alam ni Zhao Feng kung paano gamitin ng mahusay ang kanyang eye bloodline.
Si Zhao Feng ay likas na gumamit ng Eye Bloodline skill nang bumalik ang kanyang mata sa dating Asher na bersyon. Shua. Sa madilim na gabi, isang matalim na figure ay 1 o 2 pulgada lamang ang layo sa puso ni Zhao Feng. Ang puso ang pinagmulan ng buhay. Kahit ang True Lord rank ay mamamatay kung madudurog ang kanilang puso. Isang nakakatakot at mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ng balingkinitang babae. Sinabi sa kanya ng kanyang karanasan na kompleto na ang pagpatay. Gayunpaman, nang ang dulo ng karayom ay kalahating pulgada ang layo mula sa puso ni Zhao Feng, ang ngiti sa kanyang mukha ay natigil at napalitan ng pagtataka. Shua. Isang kalahating transparent na Asher blade ang humiwas sa lalamunan ng payat na babae at ang kanyang malabong figure ay agad na nahulog. Isang tuwid na pulang linya ang lumitaw sa kanyang leeg, na humihiwa ng palalim. Sa sandaling dumating ang hangin sa gabi, ang tunog ng isang ulo na bumagsak sa lupa ay naririnig. Noon lamang nakabangon ang lahat mula sa kanilang malapanaginip na estado at nakahinga ng malamig. Walang nakakita sa ginawa ni Zhao Feng. Upang maging tumpak, wala naman siyang ginawa. Nakatingin lang siya sa balingkinitang babae gamit ang kaliwang mata. Tanging si Old Su at ilang iba pa ang nakakita ng kislap ng Asher sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Ang hakbang na ito ay katulad ng naisip ni Princess Jin ang bloodline ng pamilya Touba sa panahon ng Sacred True Dragon Gathering. Ang heavenly piercing eyes ni Touba Chi ay lilikha ng hindi nakikitang mga laslas na bumaril patungo sa target. Dahil ang elemento ng God's spiritual eye ay bumalik sa elemento ng hangin noon, ang kopya ni Zhao Feng ng heavenly piercing eyes ay mas malapit sa orihinal kaysa sa kanyang bersyon ng elemento ng yelo. Plop. Ang walang ulo na katawan ng payat na babae ay nahulog sa isang pool ng dugo. Malamang na hindi niya akalain na mamamatay siya kay Zhao Feng na sinusuri lamang ang bloodline ng mata nito. 10th Core Elder. Bulalas ng 18 Core Elder sa hindi kalayuan na may kulay abong mukha. Huminga siya ng malamig at nanginginig ang puso niya. Hindi akalain ng matabang kalbo na ang pinakamataas na True Mystic rank na payat na babae ay agad na papatayin. Nagsimula siyang magsisinami na maliit ang target ng isang rank 1 killing order. Bakit hindi niya pinakinggan ang babala ng Bloodsickle Slaughterer? Walang ganoong bagay bilang isang regret pill sa mundong ito. Matapos tapusin ang payat na babae, pinigilan ni Zhao Feng ang pagnanasang matulog at kinulong ang ika-18 elder gamit ang kaliwang mata. Hayaan mo akong mabuhay. Halos lumipad ang kaluluwa ng matabang kalbo at napaluhod. Sa sandaling ito, naging ice blue ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Ice Soul Shooting Line. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nag-condense ng isang sinag ng liwanag na tumatama sa katawan at kaluluwa ng 18 Core Elder. Agad na nanlamig ang katawan ng matabang kalbo at kumalat ang lamig sa kanyang kamalayan. Sa sumunod na sandali, nagdilim ang kamalayan ng matabang kalbo at siya ay nahulog sa walang hanggang pagkakatulog. Ang kanyang estado ay katulad ni Li Hong noong nakaraan sa Purple Saint Ruins. Ang kanyang kamalayan ay pumasok sa isang estado ng walang hanggang hibernation. Kahit na ang mga nasa Void God Realm ay walang magawa sa loob ng maikling panahon. Tumingin lamang si Zhao Feng sa 2 elder at tinalo sila. Patay na ang 10th Core Elder. Oh, anong nangyayari? Walang nakakaalam kung buhay din ang 18 Core Elder. Ang natitirang True Spirit Realms ay may pinakamabilis na reaksyon at ang kanilang lakas ng loob ay nasira. Basag. Sa kaguluhan at gulat na ito, nasira ang Iron Cloud Deathnet. Ang panig ng Iron Dragon Alliance ay natalo ng walang labanan. Ang pinuno ng True Spirit Realm ay tumakbo habang ang hanay ay gumuho. Ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance ay nataranta at hindi agad nakapag-react. Sa ilang paghinga lang, pinilit ng Iron Dragon Alliance ang nayon sa desperasyon. Ngunit, sa isang kisap mata, ang Iron Dragon Alliance ay gumuho. Ituloy mo ang pag-atake. Matalim na sumulyap si Old Su kay Zhao Feng bago inutusan ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance na mag-counterattack. Gayunpaman, ang kabataang gumawa ng himalang ito ay muling nakatulog ng mahimbing. Sa pagkakataong ito, iba na ang tulog niya kumpara kanina. Ang kamalayan ni Zhao Feng ay hindi nakatulog at naramdaman niya ang lawa sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata. Ang lawa ay pinagmumulan ng kapangyarihan ni Zhao Feng.
Isang maliit na misteryosong whirlpool ang lumitaw sa gitna ng 9.9 yards pond. Gumalaw ang kamalayan ni Zhao Feng at sumanib sa maliit na whirlpool. Weng! Naramdaman ni Zhao Feng na parang siya ang naging sentro ng lawa, at ang aura ng lawa ay nagsimulang magbago sa kanyang instincts. Mula sa tubig hanggang sa yelo. Ang kapangyarihang ito ay tila isang likas na talento at hindi mailalarawan sa mga salita. Kaagad pagkatapos noon, kinokontrol ni Zhao Feng ang maliit na whirlpool. Shua! Ang ibabaw ng lawa ay napuno ng magulong asher na hangin. Kapanganakan ng hangin. Mukhang iba na talaga ang pagbabago ng God Spiritual Eye kaysa dati. Tumanggo si Zhao Feng. Una, ang God Spiritual Eye ay hindi sumailalim sa napakalaking pagbabago tulad ng huling pagkakataon na naging asul ang kanyang buhok. Ang conversion sa pagitan ng yelo at tubig ay hindi masyadong malaki ang pagkakaiba. Nadama ni Zhao Feng na ang pagbabagong ito ay isang paghahanda lamang para sa isang malaking pagbabago. Bagamat ang God Spiritual Eye ay dumanas lamang ng kaunting pagbabago, nakinabang pa rin ito ng husto kay Zhao Feng. Kaya na niyang kontrolin ang kanyang eye bloodline power sa gusto niya. Hindi alam kung gaano siya katagal natulog, ngunit, nang muling imulat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, ang namumulaklak na sensasyon at sakit mula sa kanyang God Spiritual Eye ay nawala ng higit sa kalahati. Tila ang God Spiritual Eye ay lumipas na sa pinakakritikal na panahon. Ikaw ay gising. Tumunog ang malambot na boses ni Princess Jin at bahagyang ngumiti si Zhao Feng habang nakaupo. Gaano katagal ako nakatulog? Sa puntong ito, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay tila may kahalumigmigan na katulad ng tubig. Nawala ang nakaraang lamig at tila mas elegante at marangal ang kanyang mata. Namula ang mukha ni Princess Jin habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Sanay na siya sa malamig, masama, at walang emosyong kabataan. Hindi niya akalain na magkakaroon ito ng ganoong ka-caring side sa kanya. Ikaw. Kalahating buwan kang natulog sa pagkakataong ito. Sasabihin ko kay Master. Na-control ni Princess Jin ang kanyang emosyon at natakot si Zhao Feng na muling makatulog. Huwag kang mag-alala, hindi na ako matutulog ulit sa lalong madaling panahon. Naunawaan ni Zhao Feng ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa sa kailaliman ng bundok. Naupo si Zhao Feng nang magkaharap kay Old So. Nagsalin si Princess Jin ng tsaa para sa kanilang dalawa at umalis. Alam niya na ang pagpupulong na ito ay hindi isang bagay na maaari niyang daluhan. Zhao Feng, lubos akong nagpapasalamat sa iyong tulong. Hindi ko akalain na ang maliliit na 13 countries ay magkakaroon ng henyo tulad mo. Siyempre, naiintindihan ko kung bakit ka napunta dito. King of Gods, Kabanata 452. Ang tanging daan. Siyempre, naiintindihan ko kung bakit ka pumunta dito. Nagpasalamat at nagpuri ang Old So, ngunit dumiretso sa paksa. Malinaw, nag-aalala siya na si Zhao Feng ay makatulog anumang oras at ang pagsasalita tungkol sa mga walang katuturang bagay ay mag-aaksaya ng mahalagang oras. Oh, may pakialam ba si Old So na magpaliwanag? Nagpahayag ng interes si Zhao Feng at natuwa siya sa pagkilos ni Old So. Ubo-ubo. Bahagyang huminto si Old So habang pinapaikot niya ang kanyang True Spirit Chi upang pilitin na sugpuin ang mga lumang pinsala sa kanyang katawan. Kasabay nito, siniyasat niyang mabuti si Zhao Feng ang napakahusay na kamangha-manghang henyo ng Sacred True Dragon Gathering. Malinaw na walang itinago si Princess Jin mula sa kanyang master, at nang malaman ang nakakagulat na balitang ito, agad na natigilan si Old So. Hindi pa rin siya ganap na kumalma. Matalim na sinulyapan ni Old So si Zhao Feng at naunawaan niya na, hanggat hindi papatayin ang isang napakahusay na kamangha-manghang henyo tulad ni Zhao Feng, tiyak na siya ay magiging isang taong kumokontrol sa kontinente. Siguro, pagkaraan ng ilang taon, si Zhao Feng ay maihahambing pa sa maalamat na Scarlet Moon Demonic Religion Patriarch o Sword Saint Ye Wuxi. Una, ang Iron Dragon Alliance ay ang ating kapwa-kaaway. Naniniwala ako na hindi ito tatanungin ni Brother Zhao. Sa wakas ay nagsalita ang Old So ngunit hindi siya kaagad nakapagtapos. Tama iyan. Bahagyang tumango si Zhao Feng. Makikita ng isa ang awayan mula sa kung paano niya itinutok ang dulo ng sibat patungo sa Iron Dragon Alliance. Kung tama ako,
Ang dahilan kung bakit ka bumalik sa Cloud Area ay para iligtas ang clan mo. Mahinahong sabi ng Oldso. Mahinahong tinanguan ni Zhao Fang ang kanyang ulo at sumenyas na magpatuloy si Oldso. Sa totoo lang, hindi mahirap hulaan ito dahil sa nakaraan ni Zhao Fang. Gayunpaman, nag-iisa ka at gusto mong gamitin ang kapangyarihan ng Dragon Killing Alliance para maunawaan at labanan ang Iron Dragon Alliance. Kaya naman, pumunta ka sa amin. Ngumiti ang Oldso at tumingin kay Zhao Fang. Sa pagkakataong ito, hindi tumango o hindi sumang-ayon si Zhao Fang. Maaari ba akong magtanong, ano ang mungkahi ni Oldso para sa akin? Ngumiti si Zhao Fang. Ang kanyang kaliwang mata ay kumikinang sa tubig at tila napaka-elegante. Biglang napagtanto ng Oldso na hindi niya nakikita ang kabataang ito, ngunit hindi niya itinago ang kanyang mga iniisip. Ang mungkahi ng matandang ito sa iyo ay umalis sa Cloud Area. Mariing sabi ng Oldso. Umalis sa Cloud Area. Ito ang payo ni Oldso kay Zhao Fang. Bakit? Nagulat si Zhao Fang. Ang pinakamatalinong desisyon ay ang bumalik sa puwersa sa likod mo at maglinang sa loob ng maraming taon hanggang sa ganap kang lumaki at mababago ang lahat. Hindi bababasa, kailangan mong maging sapat na mahalaga upang magdala ng mga reinforcement. Mataimtim na sabi ng Oldso. Huminto si Zhao Fang at sinimulang unawain ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Oldso. Ngumiti siya at bumuti ang kanyang pag-iisip kay Oldso. Si Oldso ay tapat at direktang sinabi ang lahat. Dahil alam ang kaluwalhatian at katanyagan na natamo ni Zhao Fang sa Sacred True Dragon Gathering, hindi lang gusto ni Oldso na sumali siya sa Dragon Killing Alliance, hinikayat pa niya si Zhao Fang na umalis sa Cloud Area. Malinaw, naisip ni Oldso na magiging panghihinayang kung ang isang napakahusay na kamanghamanghang henyo tulad ni Zhao Fang ay namatay ng maaga. Oldso, kailangan mo lang sabihin sa akin kung paano ililigtas ang Broken Moon Clan at ang tunay na lakas ng Iron Dragon Alliance. Hindi nagtagal si Zhao Fang sa isyo at mabilis na binago ang paksa. Hindi na nagulat ang Oldso at sa halip ay ngumiti. Paanong madaling sumuko ang napakahusay na kamanghamanghang henyo tulad ni Zhao Fang? Gayunpaman, tiwala si Oldso na may kakayahan siyang baguhin ang mga pananaw ni Zhao Fang. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang 13 clans ay hindi lamang mga subordinate ng Iron Dragon Alliance sa pangalan. Pumirma sila ng Blood Pact 2 years ago nang sumuko sila. Blood Pact, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Noong siya ay tinutugis ni Master Haiyan, siya ay umalis sa 13 bansa nang nagmamadali at hindi alam ang mga detalye ng pagsuko. Ang alam lang niya, sa mga 13 clans, ang Ancient Shrine ang unang nagtaksil sa kanila dahil mayroon na silang koneksyon sa Scarlet Moon Demonic Religion. Para sa iba pang 12 angkan, lahat sila ay sumuko nang bumaba si True Lord Tai Xiao. Noon, sa Dragon Concealing Lake, ang mga nakatataas na echelon ng 12 clans ay pumirma sa isang Blood Pact at ginawa ang kanilang mga puwersa na nasa ilalim ng Iron Dragon Alliance. Dapat mong malaman ang kapangyarihan ng isang Blood Pact. Ito ay isang puwersa na kabilang sa langit at lupa. Bahagyang napabuntong hininga ang Oldso nang magsalita siya rito. Ibig sabihin, kahit bumalik ako sa Broken Moon Clan, hindi ako matutulungan ni Master. Sa kabaligtaran, ang pagbabalik ko ay magdudulot ng mas maraming problema. Medyo solemn na ang ekspresyon ni Zhao Fang. Tama iyan. Kung gusto mong isave ang Broken Moon Clan, ang tanging paraan ay diretsyong singilin sa punong tanggapan ng Iron Dragon Alliance. Hanggat nawasak sila, mawawalan ng kapangyarihan ang Blood Pact. Ito rin ang pinakasimpleng paraan. Hindi maiwasan ng Oldso na tumingin kay Zhao Fang nang magsalita siya rito. Gaano katapangan ang direktang pag-atake sa punong tanggapan ng Iron Dragon Alliance? Ito ay hindi akalain at hindi makatotohanan. Ang dahilan kung bakit binanggit ni Oldso ang hindi makatotohanan na pamamaraang ito bilang ang tanging paraan ay upang muling isaalang-alang ni Zhao Fang ang mga bagay. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. May kakaibang liwanag ang kanyang mata nang banggitin ni Oldso ang pamamaraang ito. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Gaano kalakas ang Iron Dragon Alliance? Sa wakas ay tinanong ni Zhao Fang ang pinakamahalagang tanong. Gaano kalakas? Umiling ang Oldso at ngumiti. Ang buong Cloud Area, ang 2 malalakas na bansa, ang 13 maliliit na bansa,
at ang kanilang mga puwersa, ay nasa ilalim ng kontrol nito. Mayroong 4 na Palace Lords, 36 na Core Elders, at iba pang mga elite. Tinatakpan ng kanilang mga kamay ang kalangitan sa lugar ng Cloud at nagsisimula ng umabot sa kalapit na malalakas na bansa. Higit pa rito, ito lamang ang kanilang lakas sa ibabaw. Ang Iron Dragon Alliance ay sinusuportahan ng Scarlet Moon Demonic Religion. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga eksperto ang mayroon sila? 4 na Palace Lords, 36 na Core Elders. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng nang maunawaan niya ang mga nasa itaas na echelon ng Iron Dragon Alliance. Hindi nagtagal, ang 2 Core Elders lang ng Iron Dragon Alliance ang nagpilit sa Dragon Killing Alliance sa isang desperado na sitwasyon. Ang 36 na Core Elder ang bawat isa ay kumokontrol sa isang palasyo, at sa itaas ng mga palasyo ay ang mga Palace Lord. Kinokontrol ng bawat Palace Lord ang 9 na palasyo at lahat ay tiyak na nasa True Lord rank. True Lord Tai Xiao, ang nagpilit sa 13 clans na sumuko noon, ay isa sa 4 na Palace Lords. Binanggit ni Old Su ang Core Elders at ang mas malalakas na Palace Lords. 4 na Palace Lords. Ang talagang inalagaan ni Zhao Feng ay ang 4 na Palace Lords at ang mga eksperto ng Scarlet Moon Demonic Religion. Matapos ang kalahati ng oras na kinakailangan upang gumawa ng tsaa ay lumipas na. Salamat, Old Su. Ang pagpunta sa punong tanggapan ng Iron Dragon Alliance ay ang pinakasimple at pinakasimpleng paraan. Dahan-daang tumayo si Zhao Feng at hindi mapigilan ni Old Su na tumigil. Nakinig na ba si Zhao Feng sa kanya? Pero naramdaman niyang may mali. Sa simula, si Zhao Feng ay walang takot at ang kanyang mga salita ay naglalaman ng kumpiyansa. Habang papaalis na si Zhao Feng. Teka, hindi ka aalis sa Cloud area. Siyempre hindi. Huminto ang mga yapot ng kabataang asol ang buhok. Tumawag ka na ba para sa reinforcements? Hulaan ng Old Su. Ako lang sapat na. Tumawa si Zhao Feng at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Ano? Itinuro ng daliri ni Old Su si Zhao Feng at nagsimula itong manginig dahil sa kanyang galit. Mayabang. Masyadong mayabang. Huminga ng malalim ang Old Su at itinuro si Zhao Feng habang nagsasalita sa nanginginig na tono. Isa ka sa napakahusay na kamangha-manghang henyo ng henerasyong ito, ngunit ang kamangmangan ay magdadala lamang sa iyo sa kalaliman. Hindi siya pinakinggan ni Zhao Feng habang patuloy siyang naglalakad na may malakas na paniniwala. Tumigil ka, ungol ng Old Su habang kamakawi ang kanyang puting buhok. Ang kanyang True Lord rank aura ay nagpatawag ng Heaven Earth Yuan Qi sa malapit at naging sanhi ng pagbabago sa kalangitan. Kapangyarihan ng True Lord rank. Bagamat bumaba ang lakas ni Old Su, nandoon pa rin ang kanyang mental energy. Hihihi, maagang yugto ng True Lord rank. Ito ang pinakamataas na kapangyarihan ni Old Su. Ngumiti ang aswal na buhok na binata sa paningin ni Old Su. Sa sandaling ito, tila siya ay naging karagatan, malawak at walang limitasyon, malalim at hindi maarap. Isang invisible wave ng mental energy ang dumaloy at tila nag-freeze sa kwarto. Ikaw. Nanginig ang puso ng Old Su. Nakaramdam siya ng pressure na nasa harap lang ng aura na ito. Ang mental energy aura na ito ay mas malakas kaysa sa alinmang True Lord rank na nakita niya. Tila binalot ng kaluluwa ng kalaban ang mundo at nayanig ang kaluluwa ni Old Su. Ang ekspresyon sa mukha ng Old Su ay napalitan ng takot at gulat sa labis na kagalakan at kawalang paniwala. Sa wakas, napatingin si Old Su sa kabataang nasa harapan niya ng may paggalang. Hindi ko akalain na umabot sa ganito ang iyong lakas. Mukhang minamaliit kita. Gayunpaman, mausisa pa rin si Old Su. Dapat madali kang makalusot sa True Lord rank. Ngunit ikaw lang mag-isa ay hindi sapat para yugyugan ang isang napakalaking halimaw tulad ng Iron Dragon Alliance. Ngumiti si Zhao Feng ngunit hindi tumugon. Kung hindi dahil sa pagbabago sa kanyang kaliwang mata, dapat ay nasa True Lord rank na siya ngayon. Shua. Isang itim na perlas ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng at marahang tinapik niya ito. Dalawang malalim na alulong kasama ang nakakatakot na aura ang lumitaw sa tabi ni Zhao Feng. Sa kulay abong-ambon, binantayan ng 2 dark silver ghost corpses ang kaliwa at kanan ni Zhao Feng. True Lord rank. Paano ito posible? Ang Cloud area.
Kahit na ang malalakas na bansa at malalaking bansa ay hindi madaling magsanay ng bangkay ng multo sa True Lord rank. Muntik nang madapa ang Old Su habang ang kanyang puso ay pumipintig. Tumanggo si Zhao Feng bilang kasiyahan habang sinisiyasat niya ang dalawang Dark Silver Ghost Corpses. Matapos ang 2 buwang pananatili sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, ang kanilang cultivation at lakas ay papalapit na sa unang yugto ng True Lord rank. Ang 10,000 Ghost Pearl ay isa rin sa mga item na ibinigay ng Purple Saint Partial Spirit kay Zhao Feng at ito ay minsang naging sagradong item ng 10,000 Ghost Emperor. Noon, winasak ng 10,000 Ghost Emperor ang ilang 2-star sects kasama ang kanyang hukbo ng mga multo. Shua. Ang dalawang True Lord rank Ghost Corpses ay mabilis na naalala. Hindi pa rin nakaka-recover ang Old Su. Ang pagkabigla na ibinigay sa kanya ni Zhao Feng ay higit pa sa naranasan niya sa kanyang 1 o 200 taon ng buhay. Ito ay simula pa lamang. Kapag ang bloodline ng mata ko ay ganap na gumaling, kahit ano at lahat ay magiging posible.